Hi guys! For today's video nga pala, ipapakita ko sa inyo yung unang paggawa namin ng mini donut. So ngayon nga lang pala ako nakapag-edit, kaya ito, i-upload ko na siya today. Habang gumagawa nga pala kami ng mini donut, itong isa pala kumakanta, may pa-video okay pa, pasaway talaga. Ito nga palang mga pinapakita ko sa inyo guys, ito pala yung gagamitin namin para sa aming mini donut. So dito guys, papakita ko kung paano ko gawin yung butter natin, butter mixture para sa ating mini donut. So, syempre, kailangan natin ng plastic glove. So, ito nga isang to, lagay pa dito sa paglalagyan ko ng flour. Pasaway talaga. So, i-reveal na nga natin. Ang gamit kong flour is Maya pancake mixture, guys. Mura lang naman to. 1 kilong bili ko dito. Nabili ko siya sa bilihan ng mga pang-bake, ganun. 1 kilo na yan, 140. Pero may nakita ko sa Seymour. Mas mura, 129 lang pala dun. Sa mga oras nga pala na ito, hindi ko lang kung saan ko bubuksan yung pancake mixture natin. Hindi ko lang kung saan ko gugupitin. So, ito na. Dahil nakapag-decide na ako, yan na. Magtatakal na tayo, syempre. Gamit tayo ng cup for our flour. So, ang ginawa ko, yan guys, hindi ko na in-scoop, sinalin ko na lang sa cup. So, habang nagsasalin ako sa cup natin ng flour, diretso na rin siya dito sa ating, tawag dito. Basta dyan. Para pag inano natin sa kalimutan ko guys, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. So ayun nga, dyan ko na ilalagay para hindi buo-buo yung flour, diba, para pinong-pino siya, tsaka hindi tayo mahirapang magdurog o maghalo. Bale, 5 cups of flour mixture yung pancake, at tsaka sa 5 cups ng flour na yun, 2 eggs na siya, and then 5.5 cup of water. Yung water siguro tansya-tansya na lang, malalaman niyo naman yan kapag hinahalo niyo, diba? Kapag ano na siya, yung consistency niya is parang medyo bagsak ng konti, ganun. So okay na siya, smooth yung texture. Okay na yun, pwede na yun guys. Ganun din po sa paglalagay ng tubig, kailangan may sukatan tayo, no? Para hindi po sumobra, kasi pag sumobra yung tubig natin, yung donut natin bagsak or pangit siya pag kinain. Basta ganun, baka hindi siya mabuo. So dito guys, halu-haluin nyo lang hanggang sa magbanding all together lahat ng ingredients na nilagay nyo. So 3 lang naman yun itong flour mixture, egg at saka water lang, hanggang sa makuha nyo na yung magandang consistency ng butter nyo. Ayan guys, haluhaluin nyo lang, tsaka pasensya na kung malabo, Android kasi phone ko. Panoorin nyo lang to. Ayan guys, ganito ko pala siya haluin, kayo na bahala kung saan side trip or saan kayo komportable. So ganito sa akin ngayon. So ayan guys, dapat ganito itsura ng butter ninyo, ha. Dapat hindi siya sobrang lapot or labnaw, sakto lang. At dito naman guys, ang ginagawa ni Gab, siya nga pala yung tinoka ko. Siya nakatoka sa chocolate. Magme-melt lang naman siya dyan. So baling ginawa niya, kinadkad niya na lang para mabilis, dahil tinatamad nga mag-chop. So ganito lang guys gagawin nyo. Ngayon guys, dahil tapos na nga tayo sa ating mixture sa paghahalo, isasalin ko na nga siya dito sa ating squeezer. Yung squeezer ko nga pala, medyo maliit lang yung butas, yung hole. So, kaya tsaga-tsaga lang, bibili lang tayo sa susunod pag may benta na, ganun. Ayan, para mapabilis yung paglagay niya sa loob, pinahalo-halo ka lang, tapos dadagdagan ko ulit. So, ayun nga pala guys, ganyan ang consistency niya, ha. Ito na, nalagay ko na nga pala. So, hindi pala yan lahat kasi may konti pang natira dun sa lagayan. So, tingnan natin kung ilang pirasong donut, ng mini donut ang magagawa natin. Okay? Ito nga pala guys, kung gaano karami yung natira. Dito pala siya guys gumagawa sa kabila, kasi pag dito sa pwesto ko, hindi kami magkakasya. Dahil nga wala pa palang mainit na tubig, nagpainit na lang siya ng konting tubig para lang sa chocolate na tutunawin niya. So ako nga dito, nililinisan ko na yung lamesang ginamit namin at gagamitin pa namin ulit. Okay, so dito nagpapa-preheat tayo ng mini donut maker natin, kasi hindi naman natin pwedeng lagyan ng butter or ng oil kapag hindi pa mainit yung ating maker. Diba ganun din naman sa pagluluto, kailangan mo natin painitin yung kawali bago natin lagyan ng mantika. So ito guys, mukhang mainit na siya. Lagay ko na itong butter na binili ko, kalahati. So butter ang binili ko kasi wala akong
brush para sa oil. Diba kasi mas maganda kung may brush tayo. So, kaya kalahating water na lang yung binili ko. Para kahit walang brush, ayan, kaya na ginagawa ko, hindi na ako mahirapan maglagay. So, yun, lagyan nyo lang ng butter lahat ng hole. Kung gusto nyo pati yung kabilang hole, lagyan nyo rin ng butter. Ayan, hindi ko na nga pala naipakita yung paglalagay ko ng butter dito sa holes ng donut maker natin. So, madali lang naman na yun, no? Kahit hindi ko na naipakita. Siyempre, alam nyo naman kung paano. So, dito guys, nakailaw yung red. So, ibig sabihin, hindi pa siya luto. And then, once na mag-green yun, umilaw na rin yung green, luto na siya. Or pwede nyo na baliktarin. Ayan, gaya nito. So, sa first try, okay naman, perfect siya guys, hindi siya nasunog. And yung pagkabilog niya, ang cute. Perfect din. Natakot pa nga ako magbaliktad nito guys kasi baka masira ko siya. At ayan, tuluyan na nga palang naluto ang mini donut natin. So, isasali na natin siya dito sa lagayan para palamigin. So, sinecheck ko muna yung bawat kabila nito para makita o malaman ko kung nag-brown na siya. Kasi hindi ko siya pwedeng tanggalin dyan tapos hindi pa luto. Pagluto na nga pala siya guys, ilipat nyo na siya sa lagayan para lumamig at saka nyo lagyan ng sauce. So dahil hindi ko na nga pala natapos videohin lahat, hanggang dito na lang. Bye!